ang hari ng araw. Pag meron siyang papakasalan, ang gagawin niya, ang preparation po matagal. According to the culture, it is like 180 days. Maliligo ka sa gatas araw-araw. Meron nagmamasahe sa'yo, papakainin ka ng mga prutas, tagang pagagandahin ng mga prinsesa. Ganun po nung araw. Hindi ka kaya ngayon, pag kinuha ka niya ngayon, the end is up. Amen po ba? Amen? Nung araw po ay piniprepare pa. So, one day, bumaba si Sarai, nakita ni Abimelech, hallelujah, at nakita ng mga alagad ni Abimelech, na si Sarai at saka si Abraham ay naglalambingan. Kaya sabi nila, Hari, hindi ba sabi mo si Sarai at saka yung si Abraham ay magkapatid? Oh, yun sabi sa akin, naku Hari, nahuli namin. Yung dalawang yun, sila ay naglalambingan. So si Abimelech ay galit na galit at pinatawa si Abraham. What's this? Kung walang intervention ng Panginoon, mapapahamak big time si Abraham. Kasi ang kasalanan niya marami. Una, nagsinungaling siya kay Abimelech. Pangalawa, gusto niyang ipahamak si Abimelech. Pangatlo, marami pong kasalanan si Abraham. Idininay niya yung kanyang asawa. Ibig sabihin, duwag siya. Pang-apat, sinabi niya kay Abimelech na siya ay kapatid ko at hindi ko siya asawa. Kaya si Abimelech mayroon siyang karapatan na pugutan ng ulo si Abraham. Lahat ng karapatan na kay Abimelech. Kaya ang sarap po magbasa ng Biblia, no? Amen. What's this? Go to Genesis chapter 20 para makita ninyo. And I want you to read Genesis 20 at home. Amen po ba? Are you there? Sa verse 14. Nagkabistuhan na po dito. Genesis 20 verse 14. Are you there? Are you there? Amen. Then Abimelech, ito na, took ship. Nung mabisto na niya, dahil nagdating na si Abraham, na sinabi ng Panginoon, you will be exceedingly great reward over you. Then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants, meron pa mga alipin, and gave them to Abraham. Amen. Hallelujah! Yung sumpa na dapat masumpa si Abraham, naging blessing. Amen. At si Abimelech, na dapat maghiganti kay Abraham, ang sinabi niya kay Abraham, Abraham, anong itong ginawa mo sa amin? Masusumpa ako, kagagawan mo. Kaya sinabi ni Abimelech, ganitong gagawin ko sa iyo, pagpapalain kita. Amen. Oh, glory to God. Yung mga tao nainggit sa atin, dating at times, hindi na magpapala sa atin. Amen. Oh, purihin ang Diyos! What's this? Binigyan pa sila ng mga servant, gave them to Abraham, and restored Sarah, his wife, to him. Binalik niya si Sarah. And Abimelech said, see, my land is before you, dwell where it pleases you. Ang galing, hallelujah! Sabi ni Abimelech, nakita mo yung lawak ng lupain na to. Kung saan mo gusto tumira, kung saan mo gustong ikaw ay manatili, gawin mo. Kung ano yung gusto mo, ibinibigay ko na sa iyo. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Palakpanan ng Diyos na buhay. Dapat lang alam natin kung paano ang Diyos kumilos kasi po merong principles of sowing and reaping. Amen. Taniman mo yung pangako ng Diyos, aani ka. Amen. Ang ginawa ni Abraham nung mag-declare si Melchizedek, he gave them tithes of all. Sabi mo nga, all. Si Abraham po'y zero. From nada. From zero. Si Abraham po'y pinagpala ni Abimelech. Binigyan siya ng mga alipin, babae, lalaki. Binigyan siya ng asno, binigyan siya ng tupa. Binigyan siya ng mga ginagawag natin oxen, baka. Tapos binigyan pa siya ng lupain. Then to Sarai, he said, behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Meron ng lupain, binigyan pa ng 1,000 pieces of silver. Noong araw po, pag meron ng 1 silver, mayaman ka na. 1,000 po yung binigay ni Abimelech. Amen.
Kumbaga sa panahon dati, Dami. 1 million times 1,000. Nakikwenta niyo pa ba yan? Baka kung ayaw yung kwenta, hindi 1 times 10 lang. 1 million times 1,000 ilan? Ha? Ano? Gamitin niyo yung calculator. Ilan ang zero ng million? 6. I-multiply mo ng 1,000. Billion na. Amen po ba? So makikita po natin ganyan po magpalak Panginoon. Did Abraham ask for this? No. Did Abraham ask for this? No. But Abraham planted on the seed of proclaiming by Melchizedek na pinoproclaim niya, ikaw Abraham ay ngayon pinagpala. Ikaw'y pagpapalain ng Diyos. Lahat ng kaaway mo magagamit mo. Sabi ni Abraham, Melchizedek, I am planting that seed. My seed, I am planting my seed to your word. At ito po ang nangyari. Meron pa siyang 1,000 pieces of silver. Amen po ba? Indeed, this vindicates you before all, with you and before everybody. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech. Alam po ninyo, the man with a pitcher, he blessed the man of God. The man with a pitcher will be blessed by God exceedingly great reward. Amen. Kaya gusto ko po, ako po yung may hawak ng pitcher. Dapat kayo, dapat yun ang ano yun, sabi mo, Lord, yun ang gusto ko. Yung may hawak ng pitcher na nagiging channel of blessing. Ngayon, makikita po natin, Jesus Christ started this. When He needs, there was needs, and His needs are met through a man. When Elijah was in need, God provided a widow for Elijah. Amen po ba? When Melchizedek proclaimed the word to Abraham, and Abraham started to plant those seeds, and Abraham was captured by Abimelech, at nakuha pa ni Abimelech yung pinakamamahal niyang asawa na si Sarai. Pero makita po natin, totoo po ang pagtatanim. Pag nagtanim tayo, kahit nawala na sa atin, ibabalik ng Panginoon. Oh, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang Diyos ang magbabalik lahat ng nawala natin at lahat ng desire natin, ibibigay niya. Basta marunong lang tayo magtanim. Alam niyo ba mga Kristiyano, dapat tayo ay natututo. Kaya po may mga Kristiyanong matumal ang paglago kasi po hindi marunong magtanim. Ang iniintindi ay puro sarili. Bakit ka pupunta sa church? Bakit ka magbibigay sa church? Ikaw nga walang pambili ng bigas eh. Tingnan mo ngayon damit mo, putas-putas na, hindi ka pa nakakabili. Ba't ka magbibigay sa church? Ganyan ang prinsipyo ng tao. Amen po ba? But the principle of God is different. Amen po ba? If you plant on the kingdom of God, there is God. Kaya nga meron tayong the law of sowing and reaping. Those who plant generously will receive blessings generously. Amen. Pag makunat tayo, makunat din ang tatanggap natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga po kung gusto yung pagpalain kayo ng Panginoon, be sensitive. Because God will always use a man to deliver His blessing to you. Minsan po may mga akala natin kagalit tayo, di ba? Ay, tuloy kapitbahay ko naninira sa akin. No? Kaya nga po may kasabihan tayo, never burn your bridges. Kasi one day, you will cross that bridge again. At you never know that God will use anybody to bless you. Kasi po, ang Panginoon natin, hindi po siya nag-hocus-pocus. He will always use somebody to bless us. Let's all stand up.